lisensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Guys, pasuyo naman. Sa cellphone video na ito, makikita ang isang 3 taong gulang na bata na niyeyeluhan ang namamagang mukha. Bugbog sarado kasi ang bata at halos hindi na niya maibuka ang kanyang mga mata. Grabe naman ginawa sa kanya. Eto masakit. Oy, ayun. Eto masakit. Eto masakit. Sakit, eto dito masakit. Paano kaya kumantong sa ganitong kalagayan ng bata at sino ang nasa likod ng karasang sinapit niya? Yung ganun pong ginawa nila, hindi po pwedeng tawagin silang magulang. Para pong ginawa nilang hayop. Ang pagresponde ng resibo, tutukan! Malamang gutom niya, pakainin muna ang bata na. Gutom na gutom siya. Isang paupahang bahay sa Barangay Elias, Marilao, Bulacan. Caught in the act sa pag-iimbak at pagbebenta ng mga binahang pagkain, toiletries at cosmetic products sa murang halaga. Pero ang catch, ang mga pagkain at products na ito, mga expired na pala. Gatas ba yan? Mga expired oh. Ketchup, toyo. Dilata ba yon? Meron pa rin po dito sa likod eh. Oh my! Oh my! Oh my! Parang groceries ng expired products? Pagtapos namin po ilinisin, lilipat namin po namin sa may mga nagtatanggal ng mga expiration. Lalagyan naman po nila sa mga box. Mga bulok na po talaga. Ang ultimate dream na healthy, glowing at glass skin, magiging ultimate nightmare pa? Hoy! Hindi pa nga, ano pinababa mo yan? Hindi pa nga bilang yan eh. Yan yung 2020. Sabi pa ng mga suspect, inutusan daw silang linisin ang items para magbuka uling bago. At saka ito, ipapasa sa ibang grupo na magbubura naman sa expiration dates ng mga produkto. Oh no! Bawal yan! Ang pagsalakay ng mga otoridad! Abangan mamaya! Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hininga at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Hindi po nakamaskara itong 3 taong gulang na bata. Ang totoo, magang-maga ang mukha niya at halos hindi na maidilat ang mga mata. Dahil binugbog daw siya ng sarili niyang ama? Bata, sinong tatay mo? Nagtungo agad ang resibo sa Cabuyao City sa Laguna para malaman ang kwento sa likod ng mga cellphone video. Natunto namin ang mga taong nakahanap at nagpapakain sa bata sa video. Ang kwento nila, sa gilid ng isang basurahan sa palengke raw nila natagpuan ang 3 taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Tonton. Bali dito po mismo eh. Sa lugar na to, sa basurahan no mismo, dyan siya nakatayo na iyak. Akala namin nung una, napangga o ano, yung pala binugbog ng tatay. Grabe naman ginawa sa kanya. Nilagyan ko po ng yelo kagad kasi magamagay mo ka eh. Pikit yung 2 mata niya eh. Tsaka iniinda niya, sakit daw ng ulo niya. Nang malaman nilang hindi pa kumakain ng bata, hindi sila nag-alinlangan na asikasuhin at pakainin siya. Malamang gutom niya, pakainin muna ang bata na. Nagtulong-tulong na rin po. Binigyan ng prutas, binigyan ng pagkain, tubig. Kasi gutom na gutom din yung bata. Awang-awa ako kasi anak ko, kasing edad lang din ang anak ko eh. Hindi talaga tama yan. Agad nilang ipinagbigay alam sa barangay ang sitwasyon. Dali-daling nirespondihan ng mga bantay bayan ng bata. Ito po na takbuhan yung bata. At ang bata andun po na pinapakain na po. Pinakakain na po nila sa awa. Gutom na gutom siya. Kali po nung bandang alas 5:30 po ng hapon, ay tumawag po sa Portable Radio na mayroon daw pong binugbog na bata. Agad po kaming pumunta sa pinangyarihan po. At naabutan nga po namin na yung bata ay pinapakain na po at nilalagyan po ng yelo. At agad po namin nirescue po at dinala po agad sa barangay. Kinuha ng barangay si Tonton at pansamantalang pinatuloy sa barangay hall. Nung nakasakay yung bata sa tricycle ng Bantay Bayan, itinuro po niya yung bahay nila. At kaya po nalaman yung pangalan ng magulang. Ang itinuturo ng bata na nanakit sa kanya, ang kanya mismong ama. Nagplano ang mga Bantay Bayan kung paano matutunto ng mga magulang ng bata. Noong gabing iyon, pinuntakan nila ang itinurong bahay ni Tonton. Makalipas ang mahigit 5 oras na paghihintay,
Abangan mamaya! Mahanap kaya ang taong nanakit at nagmaltrato sa paslit ang eksklusibong panayam ng resibo sa bata sa patnubay ng City Social Welfare and Development Office. Tutukan! Eto masakit. Oy, ayun. Eto masakit. Eto masakit. Sakit, eto dito. Susunod, isang paupahang bahay sa Barangay Elias, Marilao, Bulacan. Caught in the act sa pag-iimbak at pagbebenta ng mga binahang pagkain, toiletries at cosmetic products sa murang halaga. Pero ang catch, ang mga pagkain at products na ito, mga expired na pala. Mga bulok na po talaga. Aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang tindahan sa Bulacan ang nag-iimbak at nagbebenta raw ng iba't ibang produkto sa murang halaga. Ang punchline, mga expired na pala. Nako, mapapamura ka talaga. Isang tip ang natanggap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP, CIDG Bulacan, mula sa isang confidential informant tungkol sa isang paupahang bahay sa Barangay Elias sa Marilao, Bulacan. May dumating ditong mag-ina, walk-in complainant. Ang anak niya, nasira ang kutis dahil sa nabiling lotion. Titrace up namin, gumamit din kami ng mga civilian asset, na-trace namin kung saan galing yung produkto. Sabi nung nabilihan ng tiyangge, doon galing ang produkto. Ang bahay na ito, may tinatago palang dark and hidden secret. Mga pagkain, toiletries at cosmetic products na paso o lampas na sa expiration date. Na-confirm na yung mga iba't ibang produkto, usually may mga cosmetic. Then nag-test buy kami, nalaman namin na yung mga produkto is dinilinis nila, then tinatanggal yung mga expiration date, tapos binebenta. Dahil sa nakuhang tip, agad na isinagawa ang isang entrapment operation. Sa kuha ng cellphone video ito noong August 8, 2023, makikita ang pagpasok ng tatlong asset sa isang bahay. Ang mga asset, nagpanggap na customer ng seller na si Maxine. Hindi niya tunay na pangalan. Ano to? Baka yung oil yun. Baka ito yung mga makeup. Baka ito yung Makikita sa video na may isang cabinet sa kwarto na puno ng mga gamit pangligo, pabango, lotion, deodorant at iba pa. Meron ding mga pang-makeup. magbenta sa market. Pagpasok sa bahay, ang mga produktong makikita in different variations and sizes pa. Aba! Makikita rin sa video ang ilang trabahador sa paupahan na naglilinis at nagsasalansan ng mga expired na item. Sobrang busy dito as in. Sosyal! May mga tagapakpa ng orders. Parang nasa grocery lang ah. Ayan, naaligaga na sila. Sobra. Bilis pa na 100! Plus pa na 100! Okay na, te. Salamat po, te. Positive! Nagpatuloy ang pakikipagnegosasyon ng mga assets sa suspect/seller na si Maxine. Pagkakasya lang. Para magbayaran na kami. Hoy! Hindi pa nga, ano pinababa mo na? Hindi pa nga bilang yan eh. Ilang piraso yan? Bibili lang. Ay, nga yun, di ba? Ay, per kilo yan. Kilo mo na nakapabilisi. Paling na baba na. Ano na kilo na yun? Nakilo na yun, yung mga yan lang. Yan lang para hindi magkaproblema. Ang bayaran pala sa mga produkto, hindi per piraso, kundi per kilo. Kasi hindi naman nagsasalita yung may-ari. Ang nano namin is yung mga tao nila, yung dalawang ano. Ang sabi, per kilo binebenta, depende sa produkto, 50 to 60 pesos per kilo. Iipon muna natin lang kasi baka mag-charge kayo ng ano. Kailan yung 2020? 504. 2020? Walang duda! Expired na nga yan! Tingin ako isa. Mga pimple eraser. Ayun yung trending ngayon sa pimple. Puno na! Lahat yan, pre. Igilid mo na dyan, puno na. Oo. Magigiba na yung Innova. Nang magkabayaran na, isinagawa na ang pagsalakay. Dito muna kayo. Dito muna kayo. Pasok. Kapamura. Susunod at nang pasukin ang isa pang kwarto. Bumugad ang iba pang mga produktong mga pasonari tulad ng kape, gatas, ketchup, suka, toyo. Meron pa mga gamit pangligo tulad ng mga sabon, shampoo, lotion, deodorant at mga pabango. Abangan mamaya! Mahanap kaya ang taong nanakit at nagmaltrato sa paslit ang eksklusibong panayam ng resibo sa bata sa patnubay ng City Social Welfare and Development Office. Tutukan! Eto masakit.
Oy, ayun. Eto, masakit. Eto, masakit. Sakit, eto, Aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Sa kagustuhan ni Vanessa, 37 years old, na maging makinis at glowing ang kanyang skin, suki raw siya ng murang cosmetic products. Pero ang lotion pala na kanyang gamit, expired na noong pang nakaraang taon. Expired siya last 2022 December. Hindi ko napansin na expired siya. Then ginamit ko. Last 3 weeks ago siguro siya. Ang expired lotion na kanyang nagamit, nagkaroon ng masamang epekto sa kanyang balat. Para siyang ganito ng mga bootleg. Actually, nawala na siya eh. Ang dami niya dati. Di sa ganito, meron din ako. So ngayon, dito na lang, isa na lang siya. Tapos ito, sobrang kati niya. So kaya kinamot ko na lang din siya. So yun yung nangyari. Para siyang rashes na hindi mo maintindihan. Para siyang chicken pox na maliit na ganito. Sobrang makati. Lesson learned naman daw ang naging experience ni Vanessa. Kapag expired na, kahit anong bagay, pagkain or gamit, cosmetic, huwag mo nang gamitin. Ang mga expired na produkto tulad ng nagamit ni Vanessa, for sale din sa isang paupang bahay sa Bulacan. Natuklasan ng mga otoridad ang deepest, darkest secret ng shop. Nang magkabayaran na, isinagawa na ang pagsalakay. Dito muna kayo. Dito muna kayo. Pasok. Kapag mo muna. Hinto mo muna yan, be. Tapos dito lang muna kayo sa gilid. Diyan ka lang muna. Nang pasukin ang isa pang kwarto, bumungad ang samut-saring produkto tulad ng kape, gatas, ketchup, suka, pampalasa at toyo. Mamaya mo na ipasok yan. Kaya mo na yan. Sabi mo, gatas ba yan? Ketchup, toyo. Yun, ano yun? Ba yun? Ayun o. Dilata ba yun? Meron pa rin po dito eh, sa likod eh. Mantika. Toothpaste. Confirmed! Mga expired na nga ang lahat ng mga ito. At hindi lang yon, ang mga expired na produkto, binaharaw at galing pa sa Malabon. Napakabaho! Kadiri! Deliver lang niya Kali-deliver lang. Opo kasi mga expired po eh. Umahan ko yata sila sa Malabon. May mga pagkain po, may nakita po kasi kami mga pagkain eh. Madelata. Opo, gano'n. Ganun po. Hindi kami gano'n yan. Sabi ko, bulok na yan eh. Mga bulok na po talaga. Ibinabagsak lang ang mga ito sa Marilao, Bulacan para maibenta. Lilinisan ng mga trabahador para mawala ang masangsang na amoy. At saka pupunasan ng mantika para kumintab at magmukhang bago. Ang daming produkto. Nakasakpat. Makikita sa video na hindi mo akalain na doon galing. Hanggang 3rd floor. Imarkila niya yung building para paglagyan niya lang ng produktong yun. Ayon sa hepe ng Barangay Elias, 1 buwan pa lang na nangungupahan sa kanilang lugar ang suspect. Ibinababa dito ng truck, tapos nilalagay nila doon sa may malapit sa hagdan, papanik. Tapos pinapanik nila dahil marami na lang nakalagay sa taas eh. Medyo puno na, kaya may naiiwan na dito sa baba. Kanta pa ng 2 nahuling trabahador. Ilang araw pa lang daw silang namamasukan sa seller na si Maxine. At kumikita sila ng 500 pesos kada araw. Minsan po marami po kami. Kasi grupo-grupo po kami. May taga-linis, may taga-tanggal, may taga-pamada, may taga-kuha ng mga item. Basta madali lang daw po yung trabaho. Kaya pinasok naman po namin. Ang kanilang gawain, Nilinis po namin. Kailangan kayo nito sa amin. Lahat ng nakasawa madudumi, lahat ng items. Inuhugasan namin tubig, nililinisan namin yung basahan. Tapos bibili kami ng baby oil para puminta. ipapasa nila ang item sa isa pang team para naman burahin ang expiration dates nito. Pagtapos namin po ilinisin, dilipat namin po sa may mga nagtatanggal ng mga expiration. Lalagyan naman po nila sa mga box. Alam nyo bang ipinagbabawal yan sa batas? Nakapanayam namin ng seller na si Maxine. Hindi niya raw alam na illegal ang kanyang ginagawa, pero alam niyang expired na ang mga produktong nakukuha niya. Testing ko naman po siya, okay naman po. So, kumuha po ako ng pang-personal. Hanggang sa, nag-okay din po sa mga kapitbahay namin. So, wala naman pong nangyari or nagkaroon ng anything na rashes, ganun. Pinakilig din po nila, since mura. Magsa-search ka lang po sa Facebook ng mga murang produkto, ganun. Kumari bultuhan, ganun. Siyempre, mura, di ba? Binibili namin. Dagdag pa niya, ginagamit din niya ang mga produktong binebenta niya. Naku po! Di ba pag magbebenta po kasi tayo, kailangan i-try po muna natin sa sarili natin bago tayo magbenta. Nakaharap sa kasong paglabag sa Article 14 ng Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines si Maxine. At ang dalawa pang trabahador na nahuli. Kapag napatunayang nagkasala,
2 hanggang 4 na taong pagkakakulong ang naghihintay na parusa sa kanila. Natagpo ang bugbog sarado sa isang basurahan sa Cabuyao, Laguna ang 3 taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Tonton. Ano ang inibutan mong kalagayan ng bata? Nakita ko po yung mukha niya, namamagana po yung mata, tapos malaki po yung sa noo ng bata. Pasa o bukol? Bukol po. Oho. Ano pa? May dadagdag ka pa sa kalagayan ng bata? Tapos po yung sa kamay po niya, para po siyang bali. Oho. Then ginaganon po nung nakakita sa kanya sa basurahan, sabi po niya masakit po. Ano ang naramdaman mo nung mga oras na iyon na una mo siyang makita? Siyempre po masakit bilang isang rin po. Kasi po, maswerte na rin po yung magulang niya, binigyan po sila ng bata na ganon. Pero po yung ganon pong ginawa nila, hindi po pwedeng tawagin silang magulang para pong ginawa nilang hayop. At ang itinuturo niyang nanakit sa kanya, ang kanya mismong ama. Paano niyo ho nakumpirma na yung ama niya ang nanakit dito ho sa bata? Nung papunta na po kami ng barangay, nadaanan po namin ang bahay ng bata, na tinuturo po ng bata. Kaya po namin nakilala po yung pagkakilanlan po sa kanya. Oho. Tinuro ho. Tapos, Apo. sige ho. Ano naging susunod na hakbang ng barangay? Kayo ho, nang Apo. makuha niyo ang bata? Ano ho? Dinala po namin sa barangay hall at agad pinag-utos po ni Cap Eric Baro na dalhin agad sa CSWD Apo. at dalhin sa hospital po ng Cabuyao. Agad tinungo ng mga otoridad ang bahay ni na Tonton. Matapos ang ilang oras na paghihintay, dumating ang suspect, eksakto 5:45, lumabas at doon na namin dinampot yung suspect. Dinala po namin sa presinto ang suspect po. At doon po, pinamedical legal na rin po at nakulong na po. itinanggi ng lalaki na siya ang nanakit sa kanyang anak. Nang tanungin kung sino, wala rin daw itong maisagot sa kanila. Sinasabi lang niya, talaga hindi daw po siya ang gumawa. Pero sa nung pagkakausap sa bata, talaga po yung ama ang tinuturo. Pero pinanigan ng mga otoridad ang naunang pahayag ng bata na ang kanyang ama ang mismong nanakit sa kanya. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Cabuyao Police Station. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero hindi siya nagpaunlak. Ayon sa hepe ng Cabuyao Police Station, nakaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Law para sa pambubugbog at pananakit kay Tonton. Grabe naman ginawa sa kanya. Severely abused. So may mga pasa visible sa kanyang mukha. Ang naging complainant po natin ay ang ating CSWD, including yung barangay at ang ating WCPD. So dun sa pagkakakulong naman, mag-grant siya ng bail ay nakadepende din po sa ating hukuman. Para kamustahin ang kanyang kalagayan, isang araw matapos ang insidente, binisita ng resibo si Tonton sa ospital ng Cabuyao, Laguna, kung saan siya nagpapagaling at sinusuri ng mga espesyalista. Bakas pa rin ang mga pasa sa buong katawan ng bata, maging ang pamamaga ng kanyang mukha. Sa patnubay ng City Social Welfare and Development Office, nakamusta ng resibo si Tonton. Eto masakit. Oy, ayun. Eto masakit. Eto masakit. Sakit, eto dito. Ano kinain mo kanina? Kumain ka ng kanin? Ha? Ay, hindi. Ano kinain mo? Ha? Sabaw. Sa ngayon, ang City Social Welfare and Development Office ng Cabuyao City ang nakatutok sa pagpapagaling ng bata. Ang bata po is naka-confine. So, lahat po ng may kinalaman sa kagalingan na pangkalusugan ng bata, binibigay po ng hospital yun. From the laboratory, diagnostic test, yung sa CT scan, yung sa x-ray, tapos yung sa professional service ng mga consultant, kagaya ng pediatrician, optometrist. Kahapon nung tinatanong siya, kinakausap siya, hindi mo marinig gaano yung salita niya, pero tumatango. Pero ngayon, naririnig mo na yung boses niya. At saka yung sa mata niya, medyo buka na. Yes, may buka na. Natuklasan din ng CSWDO ng Cabuyao na wala pang opisyal na pagkakakilanlan ang 3 taong gulang na bata. Based po sa aming collateral interview na ginawa sa barangay ay hindi po talaga narehistro yung bata. Pero na makikipag-coordinate po kami sa LCR, kung wala, di may negative copy po at ma-facilitate po yung registration ng bata. Kasi isa po yun sa pangunahing karapatan ng bata
magkaroon ng identity. Ayon sa head doctor ng ospital, patuloy pa nilang inoobserbahan si Tonton lalo na't mukhang malakas ang puwersang natamo sa ulo ng kawawang bata. May nakita siyang multiple physical injuries na natamo ng bata. Most of his injuries nung bata is sa mukha. Although may ibang parts pa rin na may kasama pero doon talaga medyo grabe yung tama ng bata. Sa ngayon, stable naman ng condition ng bata. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng barangay Banay-Banay ang ina ng bata. Tao po, te. Nandiyan po si nanay. Yung nanay ko lang yung bata ay wala po. Hanggat hindi pa nakikita ang ina ng bata, ang CSWDO ng Kabuyaw muna ang mag-aalaga kay Tonton. As of the moment po ay sinusubukan pa din malocate yung birth mother po ng bata. Pero if ever man po dumating sa point na mag-go signal po yung hospital na for discharge na po yung bata, kami po ay may na-coordinate na child caring agency or residential care facility para na pagdadalhan po ng bata. Mahalaga po na ma-secure namin yung kaligtasan ng bata. If ever na mahanap po yung nanay, syempre magkakandak po kami ng thorough interview at assessment po kung papaano po nangyari na ganito yung kinahinatnan ng bata. Grabe naman ginawa sa kanya. Sa mata ng batas at ng lipunan, mahigpit na pinagbabawal na saktan ng mga bata, lalo na ang mga walang kalaban-laban na musmos na tulad ni Tonton. Karapatan ng bawat batang maalagaan at mabuhay ng ligtas sa piling ng isang mapagmahal at hindi mapang-abusong pamilya. Oras na matapakan ang karapatang ito, ang mga ngipin na ng batas ang iiral para proteksyonan ang kapakanan ng bata at mapanagot ang may sala.